Sabi nga nila, ang pag-ibig ay parang hangin. Hindi mo man nakikita, dama mo naman sa bawat tibok ng iyong puso. Nasaan ba yung gunting ko? Hindi makita eh. Kaya ito, bitbit ko yung teddy bear sa kusina. Tapos, kumuha ko ng kutsilyo. At aba, ngayon ko lang napansin na kakaiba yung tahi ng teddy bear na to sa may likod. At ito, binaa ko yung likod ng teddy bear. At aba, nung mabuksan ko na. Teka, bakit andito yung telepono ko na nawawala? Gagi, sinong naglagay nito dito? Pagkakuha ko ng telepono ko, binuksan ko kagad kaso lobat. Kaya isinaksa ko na muna. At eto, nung mabuksan ko na, nagulat ako sa wallpaper. Hala, nakita ko yung lalaki, yung nakita ko kanina. Magkasama kami sa wallpaper ng telepono ko. At eto, binuksan ko yung gallery. At dito ko nakita ang lahat ng alaala sa nakaraan na nawala sa aking isipan. Madaming larawan, tapos mga stolen shots nung lalaking nakita ko. Tapos may mga video pa. At nagulat ako sa nakita ko. Gagi, totoo ba to? Kasi naman dun sa isang video, may ginagawa kaming kababalaghan. Alam nyo na yun. Huwag nyo nang itanong kung ano. Basta, digmaan ang nasa video. At halos sa paglipas ng mga oras, nakaupo lang ako dito sa sahig sa kusina. Katabi ko yung teddy bear na baakang likod. At ito, tinitingnan ko lahat ng video at larawan namin ng taong yun. Kaya siguro nung makita ko siya kanina, parang sasabog yung puso ko sa kaba. Kasi may pinagsamahan pala kami. Hindi lang magkaibigan, kundi magkabiyak ang mga puso namin. At ang teddy bear sa tabi ko, ito pala yung ireregalo ko sa kanya. Napanood ko sa video eh. At eto, naluluha na lang talaga ako habang masaya yung puso ko. Halos hating gabi na nung matapos ako. Kaya naman ito, matapos kong makita ang lahat ng larawan at video, di ko man siya naaalala pero may katibayan na mahal namin ang isa't isa. Tinahi ko na kaagad yung likod ng teddy bear. At eto, naligo na ako. Kasi babalik na ako eh. At gusto ko na ulit makasama ang taong nawala sa isip ko. Subalit nandito pa rin sa puso ko. Kaya pala nung makita ko siya ganun na lang yung kaba sa dibdib ko. Dahil siya pala ang matagal nang hinahanap ng puso ko. Tulog na si Papa sa mga sandaling to. Kaya mag-chat na lang ako sa kanya. At eto, alam kong gising pa yung driver namin. Late matulog yun kapag Biyernes. Kaya ito, nagtungo ako doon sa tinutulugan niya.
At mukhang gising pa si Kuya Driver. Kaya eto, sakto naman na hindi nakasara masyado yung pinto at maliwanag sa loob. Kaya sumilip ako. Kaya lang pagsilip ko, napaatras ako. Gagi si Kuya Driver. Wala, may kasama siya. Huwag na kayong magtanong kung anong nakita ko. Baka maban na naman ako. Kaya ito, naghintay na lang ako dito sa labas at nagtago ako. Hindi din naman nagtagal at eto, lumabas na yung kasama ni Kuya Driver sa silid niya. Gagi, kilala ko yun ah. Tapos ayun, doon siya dumaan sa maliit na gate. Papalabas at inihatid siya ni Kuya Driver. Pagbalik ni Kuya Driver, andito na ako sa loob ng silid niya. Tapos may kondom na gamit sa sahig. Gagi. Nagulat talaga si Kuya Driver nung makita akong nakaupo sa kama niya. Sir Gab, anong ginagawa mo dito? Kuya, ikaw kilala ko yun. Mahilig ka pala sa bata. Sir, sorry. Huwag mo akong susumbong sa papa mo. Huwag kang magalala, kuya. Hindi ako ganun. Pero samahan mo ako doon sa lugar na pinuntahan natin kanina. Ay, Sir Gab, malayo po yun. Madaling araw na po. Kuya, please. Kailangan ko makabalik sa lugar na yun sa lalong madaling panahon. Sige, Sir Gab. Tara na po. At mukhang importante yung lakad mo. Kuya, andun sa lugar na yun yung mahal ko. Ang nawawala kong alaala. Kaya ito, di na nag-aksaya ng panahon si Kuya. Nagdala na lang ako ng damit at yung teddy bear ay hindi ko kinalimutan. Si Akiro pala ang taong laging tinatanong ni Papa. Siya pala ang mahal ko. At eto, babalik na ako. Isang mahabang paglalakbay at halos wala akong tulog. Mukhang liwayway na nung makabalik kami. At sa tapat ng isang lumang bahay, dito ko pinatigil ang sasakyan. Kuya, dito na lang ako. Pakisabi kay Papa, nahanap ko na si Akiro. At saka, Kuya, di ko alam kung kailan ako babalik. Kailangan ko kasing bumawi kay Akiro. Sir Gab, mag-iingat ka po dito. Makakarating sa Papa mo ang desisyon mo. Bumaba na ako ng sasakyan, bitbit ang bag at ang malaking teddy bear. At si Kuya, iniwan na niya ako. At kasabay ng pagsikat ng araw, andito lang ako sa labas, sa may gilid ng daan kung saan nakikita ko ang lumang bahay na nakita ko sa larawan at video. Ang lugar na to, madami akong masasayang alaala dito. At ito, may lumabas na dalawang matanda. At nang makita nila ako, tila ba nagulat sila. At nagmadaling lumapit sa akin. Niyakap nila ako agad, tapos parang di sila makapaniwala. Tapos hinaplos nila yung pisngi ko. Ikaw nga, iho. Nagbalik ka na.
Opo, nagbalik na po ako. Pwede ko po ba siyang makita? Oo naman, iho. Pero 3 taon na ang nakalipas. Madami nang nagbago. Ano pong nagbago, lo? Iho, mabuti pa ay sumama ka muna sa loob ng bahay. Magkape ka muna. At saka, ang laki naman ng teddy bear na yan. Para po kay Akiro to. Pasensya na po kung ngayon lang ako nakabalik. O siya, iho, tara na sa loob. Magkape ka muna at gigisingin ko ng apo ko. Kaya ito, sumama na ako sa 2 matanda. Pagpasok sa loob, nakita ko yung mga larawan ni Akiro na nakasabit sa dingding. At pakiramdam ko, nakabalik na ako sa tunay na tahanan ko. Ang nawawalang parte ng buhay ko.